Hindi updated yung passport number ko dito sa OWA mobile apps. So, ayan. Yan po yung gagawin natin. Mag-i-email po tayo. Yo, what's up mga bayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Yan, bali sunod ko pong i-share na video kung paano mag-update sa OWA profile natin, yung mga may maling information. Katulad po sa akin, yung passport ko hindi po updated. Tapos meron din tayong ibang nare-receive yung may mali sa pangalan, maling birthday, maling gender, at saka yung payment information nila, yung payment history hindi po updated. Yung mga nakapagbayad na karaan, hindi po nagre-reflect sa bagong OWA mobile app. So yan po yung bali mag-email po tayo ulit. Bali sa ibang email address naman ng OWA. Makikita nyo mamaya. Yan, para masagot natin yung tanong nila kabayan. Ito yung tanong nila kabayan. Hello Kuya Arnel, tanong ko lang po, yung OWA member ko, nag-download ako at nag-sign in po ako sa bagong apps. Ito, medyo mahaba to eh. Bali hindi lang yung payment history niya hindi updated. So yan yung isa nating magagawa ng paraan. Saka ito naman, parehas kami yung paano po i-update ang passport sa OWA, kasi hindi naman po ma-update doon. Anong gagawin? Wala po kasing update option eh sa bagong OWA mobile app. Wala po silang nalagay doon. At sa may problema din yung sa paglagi naman, walang forgot passcode. Kaya sa mga bagong magre-register, i-save nyo na po. Makikita nyo naman sa email ng MISD OWA, sa OWA, sa email yung username nyo at password doon po. I-check nyo po. Ayan, simulan na po natin. Ayan, buksan nyo po yung email nyo. Gmail. Sa Gmail tayo. Ayan, dapat yung account po yung ni-register nyo. Doon po kayo mag-email. Click nyo yung compose. Ito po yung email address nila. mpc@owa.gov.ph. Tapos subject. Lagyan nyo ng subject kung ano po yung problema nyo. Ito, for example, passport number i-update natin. Lagay natin dyan passport number update. Pag pangalan naman, personal info update, o pag sa bayad naman, payment update, yun na lang po ilagay nyo. Tapos sa message, ito po example, i-direct nyo na po yung pinaka problema nyo, ilagay kung ano po yung experience nyo. May maling info, lagay nyo po dyan. Tapos i-send nyo na yung passport nyo, click nyo tong pin, ayan, tas photos, hanapin nyo na yung passport nyo na picture. Ayan, tapos click nyo lang yung done. Ayan, pag okay na lahat, click nyo na itong arrow na to. Ayan, double check natin. Ayan, para ma-send. Ayan, na-send na po siya. Check nyo na rin dyan sa send nyo kung na-send ba siya. Ayan, na-send naman na siya. Bali, chinek ko siya pagkagising ko. Dumating siya mga alas 3 ulit ng hapon yung bagong message eh. Natulog muna ako. Dumating rin po siya ng ganun ding araw. Pero depende po, i-check nyo na rin kung gaano katagal. Ayan po yung message nila, bagong message nila. Yan, na-update na po yung information natin. Nakalagay po dyan. I-check naman natin kung updated na sa OWA. Andiyan pala yung Membership Processing Center pala yung MPC. Yan, balik na po tayo sa OWA mobile apps natin. Login lang kayo sa OWA mobile app nyo. Tapos dito sa profile information, ayun yung dashboard ng OWA. Punta kayo sa profile information. Sino natin? So, eto, na-update naman na yung passport natin mga kabayan. So, ayan siya. Na-update na siya. Yun lang naman problema sa akin eh, yung passport number. So far yun lang. So click na tayo sa home. Dito naman sa payment info, dito nyo po makikita yung payment history nyo. Click nyo yung membership information. Kasi itong view history. Pag hindi po updated, i-double check nyo dyan. I-email nyo rin dito sa mpc@owa.gov.ph. So yun, ganun lang po mga bayan pagka meron po kayong na-experience na may mali po sa information nyo at hindi updated. Maraming po salamat. Ayun kabayan, sana sagot ko yung mga katanungan nyo at sa iba pa po nating mga kababayan. Message or comment lang po kayo sa aking
Facebook at YouTube video. Mag-iingat po kayo sa mga nagko-comment ha, mga ginagaya po yung account natin, mga nang-scam po yun. Huwag po kayong maniniwala agad pagka merong kukunin yung OTP nyo, personal at bank details. Lagi po kayong mag-iingat.